Sa ating dakilang Diyos na minamahal. At tayo po'y mag-aisang manalangin upang tayo po'y lubusang gabayan ng ating pinakamamahal na Jesus mong minamahal sa pag-aral ng kanyang mabanal na salita. Praise the Lord. Hallelujah. Mapagpala po namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, mahal po Jesus. Hallelujah. Sa unat manalangin po na aming minamahal ginagalang malapastor, Wildy Estrada Almeida, mahal po Panginoon. Kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat, mahal po Panginoon, na patuloy ka nagpala kumilos, naglangis, mahal po Panginoon sa bawat yugton, yung banal na gawain, mahal po Panginoon. At kami po, O Diyos, ngayon, ay darang ko, mahal po Panginoon, sa pag-aaral ng mabanan mo salita, mahal po Panginoon. Dalangin po namin sa iyo, mahal po Panginoon, patuloy kang magpala kumilos, maglangis, mahal po Panginoon, sa bawat salita na kislambitin, mahal po Panginoon, dahil sa ganan sa akin, mahal po Panginoon, wala po akong magagawa, mahal po Panginoon, minsan pa, mahal po Panginoon, gamitin mo ko bilang daluyan ng espiritual ng pagpapala, mahal po Panginoon, at patuloy yung buksan, mahal po Panginoon, ng puso't isipan, pag-unawa ng bawat na mahal po Panginoon, pagpalain ng bawat sa amin, mahal po Panginoon. At sa unat panalangin, aming minamahal ginagalang malapastor, Wildy Estrada Almeida, aming sinasaway, pinapalayas po ng kaway, and believe and doubts cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah! 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 Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Palakpakan po natin dakilang Diyos, mga minamahal. At bago po sa lahat, mga minamahal po muna nagpapabot ng pinakamataas, pagpuri, pagdakila, pagsamba, para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus mong minamahal at ating pong inaalala mga buting turo ng ating magulang sa ating dakilang Diyos, sa ating minamahal ginagalang malapastor, Wildy Estrada Almeida, beloved student pastor, Linus Almeida, at pagbati po sa ating mga beloved Almeida children, maging sa ating mga beloved preachers sa lugar na to, sa ating beloved preacher, ordained preacher, Freddy Asis, kanyang baybahay, ating beloved at Dobby, mong minamahal, maging sa ating mga minamahal kapatiran. Sa lugar ito, ako pinagpapabot ng isang magandang madaling araw po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang malakas sa ating dakilang Diyos. At muli po mga minamahal ang pinakamataas sa pagpuri, pagdakila at pagsamba, wala pong iba, kundi para lamang yan sa ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. At tayo pong minamalidara ko na sa pag-aaral ng mga banal na salita natin, dakilang Diyos, at ito po'y pamagatan natin ng double honor and respect. Amen. Double honor and respect, mga minamahal, praise the Lord. Ito po'y mahalaga na ating pong mapag-aralan upang hindi po natin malimutan at upang lubos na maunawaan ng mga baguhang mananampalataya kung bakit natin laging binabanggit ang pangalan ating mga magulang sa Diyos. Amen. So basahin po muna natin ating teksto. Saklat po mga minamalang unang Timoteo, chapter 5, verse 17. Praise the Lord. Unang Timoteo 5:17. Ang mga matanda na nagsisipamahalang mabuti ay ariing may karapatan sa ibayong kapurihan, lalo na ang mga nagpapagal sa salita at pagtuturo. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin dakilang Diyos, mga minamahal Diyos kong magpala sa kanyang mga banal na salita. Praise the Lord. Sabi niyan, let the elders, the true, will be counted worthy of double honor, especially they who labor in the word and doctrine. Amen. Ang mga matanda na nagsipamahalang mabuti ay aariing may karapatan sa ibayong kapurihan, lalong-lalo na ang mga nagpapagal sa salita at pagtuturo. Amen. So mga minamahal, ang dobling paggalang at pagrespeto po, ito po'y ginawad sa tao ng Diyos, mong minamahal, na nagpapagal at nagsasakripisyo na magturo at mangaral ng salita ng Diyos. Amen. Kagaya ng ating mga magulang sa Diyos, mong minamahal, ang ating minamahal ginagalang malapastor, ating beloved Mama Dear, and their beloved children, mga minamahal. Lagi po natin pinapabot sa kanila, mga minamahal, ang dobling paggalang at pagrespeto. Amen. Kaya sa tuwing tayo po'y tumatayo sa banal na pulpitong ito, mga minamahal, bagamat wala na pong ating mamagulang sa Diyos, mga minamahal, hindi po pwede na mawala na banggitin natin ang kanilang mga pangalan. Amen. Amen. Bakit po hindi pwede, mga minamahal, na mawala na hindi natin babanggitin ang kanilang pangalan? Kasi sila po, mga minamahal, yung mga tao ng Diyos na ginamit para po sa ating kaligtasan. Amen. Sila po yung mga taong nagpagal, mga minamahal, na mangaral ng salita ng Diyos, mga minamahal. Kundi sila nagpagal, mga minamahal, hindi tayo maabot ng salita ng Diyos, hindi gagaling ating makaramdaman, hindi magbabago ang ating buhay, hindi tayo magkakaroon ng kapayapaan sa puso't isipan. Amen. Kaya yung dobling paggalang, respeto, mga minamahal, ito po'y nararapat lamang na ipagkaloob natin sa ating mamagulang sa Diyos. Amen. So alam niyo po, mga minamahal,
kung igagalang po natin, irerespeto natin yung ating mga magulang sa Diyos, pakamamahalin natin sila, tayo rin po ipagpapalain. Amen po? Amen? Kung irerespeto natin sila, mamahalin natin sila, igagalang natin sila, tayo rin po yung pagpapalain. So kung tatanungin po natin mga minamahal, paano pa natin sila mairerespeto? Paano pa natin sila mamahalin kung wala na sila sa mundong ito? Mamaya, mga minamahal, lubos natin maunawaan yan. Amen. So basahin po muna natin mga minamahal sa aklat ng ikalawang hari, chapter 4, verse 8 hanggang 10. Praise the Lord. Dito po sa banal na kasulatan, sa aklat ng ikalawang mga hari, ang kapitulo po ay 4, versikulo po ay 8, 9 hanggang 10. At nangyari isang araw na si Eliseo ay nagdaan sa Sunem, na kinaroroonan ng isang dakilang babae, at pinilit siya niya na kumain ng tinapay. At nagkagayon na sa tuwing siya ay daraan doon, ay lumiliko doon upang kumain ng tinapay. Sa 9, at sinabi niya sa kanyang asawa, narito, ngayon aking nahalata na ito isang banal na lalaki ng Diyos na nagdadaan sa ating palagi. Sa 10, isinasamo ko sa iyo na tayo'y gumawa ng isang maliit na silit sa pader at ating ipaglagay siya roon ng isang higaan at ng isang dulang at ng isang upuan at ng isang kandilero at mangyayari pagka siya'y dumarating sa atin na siya'y papasok doon. Amen. Palapakan po natin malakas sa tinikilang Diyos. Barasot, praise the Lord. Barasot, hallelujah. So sa kwento niyan, mga minamahal, na pinakita nila na mabuti ang lingkod ng Diyos. Si Propeta Eliseo. Amen. So yung time na yan, mga minamahal, si Propeta Eliseo, mga minamahal, siya po ay madalas sa pumupunta doon sa Sunem, kung saan naroon yung dakilang babae. At yung dakilang babae na yan, mga minamahal, sa tuwing pupunta po ron si Propeta Eliseo, mga minamahal, pinapakitaan niya ito ng maganda, mga minamahal. Pinapakain niya to, mga minamahal, at ito po nire-respeto niya at ginagalang niya. At pagkatapos po, mga minamahal, sa tuwing pupunta roon si Propeta Eliseo, mga minamahal, ipinagpagawa niya po ito ng pahingahan. Amen. Upang pagdarating doon si Propeta Eliseo, mga minamahal, siya po ay makakapagpahinga. So sa mga bagay na yan, mga minamahal, nalugod si Propeta Eliseo doon sa dalawang mag-asawa na yun. Kasi sinabi niya, mga minamahal, ano ang may gaganti niya sa kabutihan na ginawa nung babae na yun, mga minamahal. So yung dalawa na yun, mga minamahal, yung dalawang mag-asawa na yun, hindi sila humingi ng kahit anumang kapalit dahil alam nila yung ginagawa nila, ito po ay mabuti dahil alam nila na si Propeta Eliseo, ito po ay propeta ng Diyos, mga minamahal, tao ng Diyos. Amen. Kaya ito po ay pinakitaan nila ng mabuti. So yung time na yan, mga minamahal, iniisip niya kung anong palit, mga minamahal, kung anong maipapalit niya sa kabutihan na ginagawa ng dalawang mag-asawa na yan sa kanya. Hanggang sa nalaman niya, mga minamahal, na yung babae na yan at yung lalaki na yan, mga minamahal, ito po'y walang anak. Dahil yung kanyang asawa na lalaki, ito po'y matanda na. Amen. Nakuha po natin. So yung time na yan, mga minamahal, yung kanyang asawa na lalaki, ito po'y matanda na at wala po silang anak. So nung nalaman niya ni Propeta Eliseo, mga minamahal, sinabi niya doon sa babae na yun, mga minamahal, na sa pagpalit ng taon, ikaw ay magkakaroon ng sarili mong anak na kakalungin mo. Amen. Alam niyo po mga minamahal, sa paglipas ng panahon, mga minamahal, nung narinig yan ng babae na sinabi ni Propeta Eliseo na siya po yung magkakaroon ng anak na lalaki na kakalungin niya, hindi siya makapaniwala. Dahil iniisip niya, imposible na siya po yung magkaroon pa ng anak. Dahil yung kanyang asawa, ito po yung matanda na. Pero sa paglipas ng panahon, sa pagpalit mga minamahal ng taon, kung ano yung sinabi ng propeta ng Diyos, mga minamahal sa kanya, ito po ay nangyari dahil siya po ay naglihi at nagkaroon ng isang anak na lalaki. Amen. Palakpakan po natin na malakas sa ating dakilang Diyos. Kagaya ng sinabi niya, mga minamahal, yung babae na yun nagkaroon ng anak na lalaki kahit imposible na dahil matanda ng kanyang asawa. Pero dahil sa sinabi ng propeta ng Diyos na siya po ay magkakaroon ng anak, ito po ay nangyari. Amen. Alam niyo po mga minamahal, sa paglipas ng panahon, yung batang lalaki na yan, ito po'y lumaki na. At nung lumaki na yan, mga minamahal, yung batang lalaki na yan, ito po ay sumakit ng kanyang ulo at ito po'y namatay nung time na yon.
So yung time na yun, mga minamahal, nung namatay na yung batang lalaki na yun, mga minamahal, ito po'y muling dinala nila kay Propeta Eliseo. At nung dinala nila kay Propeta Eliseo, mga minamahal, yung batang anak nila na lalaki, ito po'y pinanalangin ni Propeta Eliseo at muling binuhay ng ating dakilang Diyos. Amen. So ibig sabihin po, mga minamahal, pag pinakitaan po pala natin na mabuti, ang propeta ng Diyos, ang tao ng Diyos, ang ating mamagulang sa mahalapay noon, tayo rin po yung pagpapalain. Amen. Sa lahat ng mga bagay na ginawa natin na pagrespeto, paggalang sa ating mamagulang sa Diyos, nakita po natin, tayo po yung pinagpala ng ating dakilang Diyos. Amen. Alam niyo po mga minamahal, yung ginagawa natin, na pagbanggit sa kanilang mga pangalan, bagamat sila po'y wala na sa mundong ito, yung ginagawa natin na pagbanggit lagi sa kanilang pangalan, ito po'y pagpapakita ng pagmamahal at pagrespeto sa ating mamagulang sa Diyos na kahit wala na sila, binabanggit pa rin natin sila, mga minamahal, dahil alam natin sila ang tao ng Diyos na ginamit para sa ating kaligtasan. Amen. Kundi sila nagpagal, mga minamahal, salita ng Diyos, sa pangangaral ng salita ng Diyos, marahil wala tayo ngayon dito. Amen. Marahil tayo umiiyak sa ating makaramdaman. Marahil ang iba sa atin dito, wala na sa mundong ito dahil sa ating mabibigat ng problema. Pero dahil salita ng Diyos na ating napakinggan, ay pinangaral ng ating mamagulang sa Diyos, tayo pong lahat ngayon ay narito pinagpala ng ating dakilang Diyos. Amen. Kaya po ba natin palakpakan ng malakas sa ating dakilang Diyos? Alam niyo po mga minamahal, yung ating sampa dati, ito po'y nakaatang na sa impyerno. Amen? Amen? Yung ating sampa dati, mga minamahal, nakaatang na sa impyerno, mga minamahal, dahil sa patuloy na paggawa natin ng kasalanan. Pero dahil salita ng Diyos ay pinangaral ng ating magulang sa mahal na Panginoon, mga minamahal, nalaman natin ang kalooban ng Diyos. Kaya tayo po ngayon ay narito pinagpala ng ating dakilang Diyos, binago ang ating masamang buhay. Kung di natin narinig ang salita ng Diyos, mga minamahal, yung makikita mo na mga addict, drug addict dati, makikita mo, drug addict pa rin ngayon. At maaaring sila po'y wala na sa mundong ito. Pero dahil sa kapangyarihan ng salita ng Diyos na ipinangaral ng ating mamagulang sa Diyos, makikita mo ang mga dating drug addict, binago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin malakas sa ating dakilang Diyos. Burusot, praise the Lord. Burusot, hallelujah. Kaya po sabi sa Biblia, mga minamahal, pakamahalin natin sila. Amen. Basahin po natin sa unang Thessalonica chapter 5 verse 12 hanggang 13 po. Praise the Lord. Unang mga taga Thessalonica 5:12 hanggang 13. Datapwat ipinamamanik namin sa inyo, mga kapatid, na inyong kilalanin ang nangapagpapagal sa inyo at nangamumuno sa inyo sa Panginoon at nagpapaalala sa inyo at inyong lubos na pakamahalin sila sa pag-ibig dahil sa kanilang gawa magkaroon kayo ng kapayapaan. Palapakan po natin malakas sa titikilan Diyos. Praise the Lord. Praise hallelujah. Sabi po dyan, mga minamahal, pakamahalin natin sila. Amen. Amen. So kung mahal po natin sila, mga minamahal, susundin natin ang kanilang mga turot pangaral. Amen. Hindi natin tatanggalin sa ating puso kung ano yung mga bagay na pinangaral nila para sa atin dahil lahat po yun ay galing sa mahal na Panginoon. Amen. Sabi sa Biblia, mga minamahal, ibibigay ng Diyos sa kanyang salita sa kanyang propeta. At ang propetang yaon ay sasalitain ang lahat ng salita na galing sa Diyos. So sa lahat ng pinangaral ng ating mamagulang sa Diyos, ito po lahat ay galing sa mahal na Panginoon. Kaya tayong lahat ay napabuti. Amen. Brother, praise the Lord. Kaya sabi sa Biblia, mga minamahal, pakamahalin po natin sila. Amen. Amen. Yung kwento nga po ng ating mahal na pastor, mga minamahal, kwento niya, mga minamahal, sa tuwing siya po'y nagigising na madaling araw, nakikita niya ang ating minamahal ginagalang mahal na pastor, alas 2 pa lang, alas 3 pa lang, minsan, gising na ang ating mahal na pastor. So nung tinanong niya mga minamahal ang ating mahal na pastor, sabi niya, Lolo, bakit gising ka pa? Alas 2 pa lang, alas 3 pa lang, mga minamahal. Alam niyo po kung anong sinabi nating minamahal ginagalang mahal na pastor? Maraming mga kapatiran ngayon ang papasok sa kanilang trabaho. Maraming kapatiran ngayon ang maghahanap buhay. Maraming kapatiran ngayon ang mag-aaral, papasok sa kanilang eskwelahan.
Kailangan silang ipanalangin sa Diyos upang sila ipagpalain, pag-ingatan ng mahal na Panginoon. Amen. So, ibig sabihin po, mga minamahal, pinagpala tayo ng Diyos. Amen. Dahil sabi sa Biblia, give you pastor according to mine heart. Yung binigay sa atin na propeta ng Diyos, ng mahal na Panginoon, na propeta niya. Ito po'y nakita natin, mga minamahal, na minahal tayo ng kanyang mga tupa. Amen. Amen. Nakita po natin yung pagsakripisyo na ginawa ng ating mahal na pastor na siya po'y laging lumuluhod na nanalangin, tumatangis sa mahal na Panginoon para sa kanyang mga tupa, pagpalain, pag-ingatan ng mahal na Panginoon. Dahil sa mga bagay na yun na ginawa ng mahal na pastor, mga minamahal, na laging nakaluhod na nanalangin sa mahal na Panginoon, pinagpala po tayong lahat ng mahal na Panginoon. Amen? Amen. Talaga makikita po natin, mga minamahal, na kapag ang Diyos ang pumili sa kanyang propeta, the best. Amen? Amen. Makikita po natin ang Diyos ay magaling pumili, the best pumili ang mahal na Panginoon. Kasi alam niya, mga minamahal, yung kanyang pipiliin, susundin ang kanyang kalooban, papahalaga ng kanyang mga tupa upang ito po hindi mawalay at ito po makating sa kanyang piling. Amen. Kaya tayo pinagpala, mga minamahal. Wala na po tayong makikita na gaya ng ating mahal na pastor na propeta. Amen? Na yung binigay niya yung kanyang buhay para sa mahal na Panginoon. Aalis sa kanilang tahanan, walang makain ng kanilang mga pamilya. Para lang masunod ang kalooban ng Diyos. Para lang makapangaral ng salita ng Diyos. Para marami mga tao ang maligtas at magkaroon ng kapayapaan sa puso at isipan. Amen? Kaya pinagpala tayo ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Dahil binigyan niya tayo ng santunay na pastor na mangangalaga para sa ating kaligtasan, laging mananalangin para sa bawat sa atin. Amen. Kaya palakpakan po natin malakas sa ating dikilong Diyos. Hallelujah, praise the Lord, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, kahit wala ng ating mga magulang sa Diyos, yung pangbanggit natin ng kanilang mga pangalan, hindi po dapat nawawala yon sa tuwing tayo po'y nananalangin. Amen po. Amen. Kailangan sa tuwing tayo po'y nananalangin sa mahal na Panginoon, hindi dapat mawala yung pagbanggit natin sa kanilang mga pangalan. Bakit po? Kasi kung sa panalangin lang natin, mga minamahal, hindi tayo papakinggan ng Diyos. Amen? Pero dahil sa unat panalangin ng mahal na pastor, mga minamahal, ito po'y susi upang tayo pipakinggan ng Diyos sa bawat panalangin natin. Amen? Alam niyo po, mga minamahal, merong kwento sa Biblia, mga minamahal. Ito po'y nagpapatunay na yung anointing and power na pinagkaloob ng mahal na Panginoon sa kanyang propeta, nananatili yan. Basahin po muna natin sa aklat ng Ikalawang Hari, chapter 13, verse 20 hanggang 21 po. Praise the Lord. Dito po sa Ikalawang Hari, 13, 20 hanggang 21. At namatay si Eliseo at kanilang inilibing siya. Ang mga pultong ng mga Moabita ay nagsilusob sa lupain sa pagdating ng taon. 21. At nangyari, samantalang kanilang inilibing ang isang lalaki na narito. Kanilang natanaw isang pultong at kanilang inihagis ang lalaki sa libingan ni Eliseo. At pagkasagi ng tao ng mga buto ni Eliseo, siya'y nabuhay uli at tumayo sa kanyang mga paa. Amen. Palakpakan po natin ang malakas sa tindikilang Diyos. Ibabrosot, praise the Lord. Ibabrosot, hallelujah. So yung panahon na yan, mga minamahal, patay na po si Propeta Eliseo nung time na to. Amen? Pero ito pong talatang ito po'y pinagpatuloy upang ipakita, mga minamahal, na yung anointing and power na pinagkaloob ng mahal na Panginoon sa ating mahal na pastor, ito po ay nananatili. Amen? So yung time na to, mga minamahal, si Propeta Eliseo, siya po'y nakalibing na nung time na to. Amen? Siya po'y nakalibing na, mga minamahal, nung time na yan. At nung panahon na yan, mga minamahal, merong mga taga-Israelita, mga minamahal, na maglilibing sana ng kanilang patay nung time na yon. Amen? So yung time na yan, ililibing sana nila yung taong namatay na doon sa libingan. So yung time na dapat ililibing na nila yung taong na namatay na, bigla nilang nakita yung mga Moabita, mga minamahal, na ito po isang pulutong at paparating na. Amen? Ito po yung kalaban ng mga Israelita nung time na yon. Ito po yung lumulusob sa tuwing tagsibol. So nung nakita nila yon, napaparating na yung mga Moabita, mga minamahal, natakot sila. Amen? Kaya imbis na dapat, mga minamahal,
Imbis na dapat ililibing nila yung taong namatay na, sa sobrang takot nila mga minamahal, ito po'y naihagis na lamang nila. At nung ito po'y naihagis nila mga minamahal, ito po'y tumama doon sa mga buto ni Propeta Eliseo. At alam niyo po kung ano nangyari mga minamahal? Nung ito po'y tumama doon sa mga buto ni Propeta Eliseo, ito po'y muling binuhay ng ating dakilang Diyos, sumayo sa kanyang mga paa. So ibig sabihin po mga minamahal, yung anointing and power, nananatili po yan. Amen? Dahil ito po ay galing sa mahal na Panginoon. Amen? Kaya sa tuwing tayo po mga minamahal, nagkakasawt ng ating mga karamdaman, hindi pwedeng tatanggalin ang saunat panalangin ng mahal na pastor dahil hindi po gagaling yan. Amen? Kaya pansinin po natin mga minamahal kahit hanggang ngayon. Kahit sa TV program lamang, mga minamahal, kahit ipatong mong kamay mo sa TV program, mga minamahal, ikasot mo yan sa pangalan ng mahal pa yun sa unat panalangin ng mahal na pastor, makikita mo pa rin yung kapangyarihan ng Diyos, kikilos pa rin yan. Kasi nananatili po, mga minamahal, yung anointing and power na pinagkaloob ng mahal pa yun sa ating mahal na pastor, dahil ito po ay propeta ng Diyos. Praise the Lord. Kaya pinagpala tayo ng mahal pa yun. Amen po. Amen? Kayo mga karamdaman natin, mga minamahal, kahit may karamdaman tayo ngayon, mga minamahal, saksi tayong lahat. Pag tayo may karamdaman ngayon, mga minamahal, kinakasaut lang natin yan, pinapagalin pa rin tayo ng mahal na Panginoon. Dahil nandiyan ang Diyos, buhay ang ating dakilang Diyos. Kaya tayo pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Dahil nakilala natin ang tunay na Diyos na ipinakilala sa atin ng mahal na pastor. Amen? Amen. Pinagpala tayo ng mahal na Panginoon, mga minamahal, dahil pinakilala sa atin ng mahal na pastor yung tunay ng Diyos na dapat natin paglingkuran, dapat nating sambahin. Kala natin dati mga minamahal, walang Diyos. Kala natin dati mga minamahal, walang Diyos na magpapagaling sa ating makaramdaman, walang Diyos na magbabago ng ating mga buhay. Pero sa pangaral ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon, nalaman natin na mayroon palang Diyos na nagmamahal sa bawat sa atin, na kayang pagalingan ng ating makaramdaman, kayang baguhin ng ating masamang buhay. Kaya pinagpala tayo ng mahal na Panginoon, mga minamahal, na kilala natin ang tunay na Diyos na dapat natin paglingkuran. Amen. Palakpakan po natin malakas sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kung isipin natin dati mga minamahal yung buhay natin, wala na. Pero dahil salita ng Diyos, mga minamahal natin na pakinggan, ay pinangaral ng ating mamagulang sa Diyos, nagkaroon tayo ng bagong pag-asa. Amen? Dahil nalaman natin, buhay ang Diyos, makapangyarihan ng Diyos, kaya niyang gawin ang lahat ng bagay para sa atin. Kaya pinagpala tayo ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin na malakas ang ating dakilang Diyos. Praise the Lord! Hallelujah! Basahin po natin ating last verse, mga minamahal, sa aklat po ng ikalawang Timoteo chapter 4, verse 6 hanggang 7. Maganda na po ating mga awit at mga manunugtog. Dito po sa banal na kasulatan sa ikalawang Timoteo kapitulo ay 4, ang bersikulo po ay 6 hanggang 7. Ito po ang pagkasabi. Sapagkat ako'y iniaalay na at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo. Iniingatan ko ang pananampalataya. Amen. Palakpakan po natin malakas sa dakilang Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi po dyan, mga minamahal, sapagkat ako'y inialay na at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Nakipagbaka ko ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko ng aking takbo, iningatan ko ang pananampalataya. Amen. Mga minamahal, tinuro na po ng ating mahal na pastor sa atin ang tamang daan patungo sa piling ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya hindi na po tayo dapat lumiko pa kung saan-saan, mga minamahal. Dapat natin sundin yung daan at tinuro ng ating mamagulang sa Diyos upang tayo po sure na makarating sa piling ng mahal na Panginoon. Amen? Yung turo't aral ng ating mamagulang sa Diyos, mga minamahal, pakamahalin po natin yan. Lagi po natin tatandaan yung mga turo, pangangaral ng ating mamagulang sa Diyos. Dahil ito po yung magagamit natin, mga minamahal, sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dito lalo magiging matibay ating pananampalataya sa Diyos, mga minamahal. Napatunayan na po natin na tunay at buhay ang Diyos. Kaya hindi na po tayo dapat pang minamahal lumispas sa tamang daan at tinuro ng ating mamagulang sa mahal na Panginoon upang tayo po hindi maligaw
ni inuman. Amen. Palakpakan po natin na malakas sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Sabi po rito, mga minamahal, nakipagbaka ko na mabuting pakikipagbaka, natapos ko ng aking takbo, iningatan ko ang pananampalataya. So kailangan po natin, mga minamahal, ingatan kung ano yung pananampalataya na tinuro ng ating mga magulang sa Diyos. Amen. Kung ano yung pananampalataya, mga minamahal, ipinakita sa atin na ating mga magulang sa malapay noon, kung paano tayo tatawag sa malapay noon, kung paano tayo didinggin ang malapay noon. Pinagpala tayo ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Dahil mayroong propeta ng Diyos na nagturo sa atin na lagi tayong magpakumbaba sa harapan ng ating dakilang Diyos upang tayo po'y patuloy na kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin na malakas sa ating dakilang Diyos. Awitan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Awitin po natin na makapiling kay Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Minamahal. Sa pag-ibig ko, ako ay Lubos na pinaunawa sa atin na mahal na pastor. Nasikapin natin na tayo ay makarating sa piling ng Diyos. Ano mang problema pagdaanan natin? Ano mang pagsubok at dumating sa ating buhay? Maging matatag tayo kung gusto natin makarating sa piling ng mahal na Panginoon. magkapiling ka, Jesus ay sapat na Lubos na pinaunawa sa ating mahal na pastor. Ang halagaan ng kaligtasan. at sasabihin mo Dahil sa piling ng Diyos, mga minamahal, wala ng kalungkutan, wala ng kapigantian. Kahit pumasok ka sa bahay na iyong Panginoon at magkapiling Kaya lahat tayo ninais natin na tayo may makapiling langit ng ating dakilang Diyos. at sa piling niya'y may buhay na walang hanggan. Ang magkapiling ka, Jesus ay sapat na sa
sabihin mo naging tapat ka sa akin. Kaya pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. Ang magkapiling natin siya, kailan pa ba? Ang magkapiling ka, Jesus, ay sapat na sa akin. At sasabihin mo Naging kontento tayo sa anong bagay meron tayo. Kaya't pumasok ka Hindi natin inagat ang kayamanan sa mundong ito. iyong Panginoon. Tangin natin hangarin mga minamahal. Yung makapiling natin na ating dakilang Diyos. Sabi anong makasama. At sa piling niya'y may buhay na walang hanggan. Ang makapiling ka, Jesus, ay sapat na sa akin. Wala tayong ibang hangarin kundi ang makapiling natin na ating dakilang Diyos. Masunod ang kanyang banal ng kalooban. Naging tapat ka sa akin. Tinuna natin ang kalooban ng Diyos. Minamahal. Sa bahay ng iyong Iniwan natin ating mga pangarap mga minamahal para sundin ang kalooban ng Diyos. Piling natin siya, kailan pa ba? Talagisan natin mga minamahal dumating ang isang araw. At sa Makapiling natin ang ating dakilang Diyos. may buhay na walang hanggan. Ang magkapiling ka, Jesus, ay sapat na sa akin. Hallelujah, Jesus. At sasabihin mo na naging tapat ka sa akin. Kaya pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. At makapiling natin siya, kailan pa ba? At sa piling ay may buhay na walang Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Minamahal lagi natin naririnig sa pangaral ng ating mga magulang sa Diyos. Huwag natin tingnan ang mga pagsubok sa ating buhay. Huwag natin tingnan ang kahirapan o kagutuman man. Ang lagi natin tingnan ang ating dakilang Diyos, minamahal. Lagi natin naisin mga minamahal na masunod ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bagamat mahirap mga minamahal, sikapin natin na masunod ang kanyang banal na kalooban. At pagdating ng panahon mga minamahal, lahat ng paghihirap, pagsakripisyo natin magkakaroon to ng bunga. Dahil makikita natin tayo pinasa presensya na ng ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Tayo po'y mag-ayos ng manalangin, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Sambitin natin sa ating dakilang Diyos na ng mga ating mga pangailangan, mga panalangin ng Diyos ay laging handang makinig sa bawat sa atin, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Mapagpala po namin mga Diyos, makapangyarihan sa lahat, mga Panginoon. Sa ulat panalangin po namin minamahal ginagalang mga pastor. Will Estrada Almeida, mga Panginoon, dalangin po namin sa mga Panginoon. Patuloy yung pagpalain, pag-ingatan namin mga beloved Almeida children, sampu na kanilang mga malas sa buhay, mga Panginoon, at patuloy yung pagpalain. Aming mga kapatiran sa lugar ito, sampu na kanilang mga malas sa buhay, mga Panginoon, patuloy mo kami panghawakan, patibayin. Aming panampalataya siya hanggang siyang pagbabalik, mga Panginoon, datnan mo po kami, mahal na Panginoon, na mainit na naglilingkod, gumagawa sa aming mga tungkulin, mahal na Panginoon, kabagan ba sa amin, mahal na Panginoon, at patuloy mo rin provide lahat ng pangailangan yung banalagawain sa lugar ito, mahal na Panginoon, hallelujah, hallelujah, pagpalain mo ang bawat sa amin, mahal na Panginoon, ito po aming samot na langin sa makapangyarihan pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon, in the mighty name of Jesus, praise the Lord, hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah.
Praise the Lord, mga minamahal, ipatong po natin isang kamay sa ulo, isang kamay po itaas po natin, ikasuot po natin. Anumang karamdaman na nagpapahirap sa bawat sa atin, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Sa unat panalangin, aming minamahal, ginagalang mala Pastor Willie Estrada Almeida, aming pinakamamahal na penso sa amin sinasumuay, pinapalayas ko nagkaaway, karamdaman, sakit ubus, leukemia, trangkaso, diabetes, kasout in Jesus' name, panghina, panlalamig, panlulupaypay, kasout, 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 in the mighty name of Jesus, anumang karamdaman, kasout, kasout, in Jesus' name, hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Tayo po tatalong 3 beses, mga minamahal dyan 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. At God bless you po mga minamahal dito na po natapos sa ating pag-aaral ng